Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. I'd like to be very serious about this. Even last year, 2016 and 2015, before the election, and 6 months before the election and 7 months before the election, we have problems dito sa MRT. Unti-unti ho naglalabasan na hon kapalpakan, nagkapabayaan at sinasabing ito naman kaob-oban na mga dilaw. I'm sorry when I say this. Paki-play nga yan. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Nung sinabi mo yan, President Noy, as in aka Notpa, tandang-tanda ako sa State of the Nation address mo na mga 2012-2013, yan ang katagang ginagamit mo. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Binanatan mo ang Bureau of Customs kasi nandoon yung sinasabing problema noon. Pero hindi mo nakita ang laking kahiyaan dahil ito'y mukha ng kapalpakan, mukha ng kapabayaan, at ito'y trademark ng mga dilawan. Naglalabasan na ang inyong katiwalian at kapabayaan, kaya naman bumabalik sa iyo yung salita mong pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Sinong tinatanong mo? Si Joseph Abaya? Or si Abad? Or si Mar Rojas? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Pakiulit. Kiyambay kay Abaya, kay Mar Rojas, kay Florencio Abad. Si Florencio Abad, yung DBM Secretary, siyempre may pondo dyan. At yung sinasabing, chuwari-wari-wap, chuwari-wari-wap, si Mar. Sip-sip. At yung palpak na ang pangalan Joseph Abaya. Hindi ba? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Tumigil ka na, baka magdagukan na kita eh. Hindi ko intindihan kung nang bubuisit ka. Buisit na nga ako eh, hindi ba? Makinig ka. Ito hong nararanasan natin hanggang ngayon na hindi ko naman sinasalba yung Department of Transportation natin, yung DOTR, sa mga problema kasi kami hoy babalikan ko lamang epekto ng problema pero hindi ibig sabihin kayong kasalukuyan na sa DOTR sasalbahin ko kayo. I will talk this way and walk this way. Talk this way, walk this way. Okay, hindi ko kayo sinasalba. Kaya lang, babalikan ho muna natin dahilan. Ito ho, carry over na ho to. Kontrata ho na pinasok ho ni sinasabing Joseph Abaya. Doon ho sa MRT3, anomalya na nangyari. Na inimbestiga ho ngayon, iniimbestigan ho yan sa Senado. Go for it, Senator Grace Poe. Wala na akong sasabihin pa. To make it short, kung di ka ba naman istupido gonggong, nakatuwad yung kokote, ikaw Joseph Abaya, masakit ang sasabihin ko, I've been consistent before, and during, and after, eto after na, binabanatan ko kayo dito rin sa aking programa. Ikaw Joseph Abaya, sinubukan mo dahil nasasaktan ka na sa mga upak ko noon na paglalantad, big time, na sinubukan mong ginawa mo, ni-research mo kung sino yung mga tauhan ko at meron isang tauhan ko, isa sa mga staff ng Bitag, nalaman mo, sa Cavite. Nilapitan mo para ako'y makipagkita sa akin at gusto mo dahil nasasaktan ka na sa mga upak at sa mga expose ko rito sa programa ko about 2 years ago na kayo pang nakaupo dahil doon sa mga maanghang na banat ko doon sa estilo ninyo na kung di ba naman kayo mga kulang-kulang at mga gunggong, eto, in-award nyo yung 54 million pesos per month maintenance sa sinasabing 2 buwan pa lang na kumpanya na alang ka-experience. Ang pangalan ng PH Trams na ang kapital ay hindi pa sapat para makabili ng Saraw Jeepney.
o hindi pa kayang bumili kahit man lang Vios. Sabi ni Grace po, mantakin nyo ang capitalization niya ng 2014 bilang isang korporasyon, 625,000. Hahawak ka ba naman ng kay laki-laking 54,000 pesos a month? How do you intend to manage and supervise this particular amount? And you're talking about service to be provided for the greater good of the greater population in Metro Manila. You explain that to me. Kung kaya mong lokohin si Grace po na hindi ko alam, the presumption of regularity is, regular ang ginawa ko, ang Diyos ang aking testigo, sasapatusin din kita dyan eh. Kahit na si Grace po, decente lang eh. Ngayon, suriin ho natin itong kumpanya na sinasabing PH Trap na in-expose ho natin. Ibinigay ba naman dito sa sinasabing kumpanya na walang track record, walang experience, walang karanasan, walang kakayanan? Pondo man ang pinag-uusapan at sinasabing technical services. Abay, balikan lang ho natin to, Flashback ho to. Sa halip na ibigay doon sa Sumitomo, the Japanese maintenance provider ng MRT3 simula ng 2000 to 2010, ibinigay ho doon sa sinasabing kumpanyang hindi man lang kayang bumili kahit na Toyota Corolla ang capitalization. Wala! Tapos nung nabigay sa kanila, tsaka pala nagkorporasyon 2 months after, kung di ba naman magunggong, and you tell me, Joseph Abay, the presumption of regularity is mga tao mo regular, ikaw irregular. Si Mar Rojas irregular. Si Pinoy irregular na abnoy. O sige, sino pa? Si Abad, kumikintab ang bumbunan. Naglalabasan ang inyong katiwalian ngayon. Ngayon, ang problema sa inyo, ito, ang pinalit ninyo doon sa magaling naman, oo nga, mahal di kalidad. Sumitomo, yung maintenance ng MRT hanggang karag-karag. So ngayon, ito yung sinasabi lang. Paano nangyari na ibigay ninyo doon? Yan ho nagiging problema kapag gumagamit kayo ng sinasabing, ito naman, negotiated transaction, na hindi ho doon sa sinasabing negotiated bidding transaction na wala talagang bidding. Ang punto ho natin, binanata na ho natin to noon pa, binabalik lang ho natin, hindi na ho bago to. Ngayon, ito hong iwasan sana ng administrasyon ni Digong na wag tularan ang trabaho ng pabayang dilawan sa pamunguna ni Abad, si Florencio Abad Quintab at si Joseph Pabaya at si Notpa na sinasabing ala siyang kasalanan na hindi marunong mag-sorry, hindi kayang umako ng kasalanan. Hinahambalos ba natin sila? Hindi. Pinakikita lang ho natin kung paano ho nung araw na unti-unti naglalabasan ang hubot-hubad na katotohanan. Nakikita na ho natin.